Senador Robin Padilla ayaw umamin in public pero hindi rin man nagdi-deny doon sa issue na siya ang di umano nag-escort, siya yung driver na sinakyan ni Senador Bato de la Rosa noong 2:30 ng madaling araw pagkatapos ng drama shooting sa Senado noong last week. Pero ito po ang kakaiba. Inamin po ni Senador Padilla, kanya yung SUV na puti na sinasabing pinagsakyan o sinakyan ni Senador Bato nang siya ay tumakas at umalis sa Senado noong 1 linggo. Diba? Ang sinasabi po ngayon ni Senador Robin Padilla, meron daw ongoing investigation. Hintay na lang daw ang investigasyon. Ayan. Pero inuulit ko hindi siya nag-deny, hindi rin siya umamin na siya ang nag-escort kay Bato, pero inamin niya, kanya yung coaching sinasabing sinakyan na lumabas ng ganong oras, 2:30 ng madaling araw, sa compound ng Senado. Ang masakit pa rito, in-escort pa raw ng mga pulis, kaya mabilis na kalabas ng Senado. May report din na pinakiusapan ng ilang mga sergeant at arms security ng Senado si Padilla umano at yung si Bato na huwag umalis dahil nga sila ay masisisi at under custody ng Senado. Di ba? Custody ng Senado. Pero hindi daw pinansin nitong dalawang senador ang pakiusap ng mga security. So di ba? Sila mismo walang respeto sa isa't isa. Yung sergeant at arms na nabibigay ng security sa Senado, binaliwala. Mga senador na alam ang batas, alam nilang mali yung gagawin, pero ginawa. Tapos ngayon, iimbestigahan pa raw. Wow! Ngayon, pag napatunayan na si Robin Padilla talaga ang nagmaneho at kasama sa pagtakas ni Bato, siya ay pwedeng makasuhan ng obstruction of justice. Kasi ang obstruction of justice, yan po ay pwedeng ipataw ng mga otoridad kahit kanino. Walang immunity sa obstruction of justice. Dahil ang ibig sabihin yan, kinakanlong mo, pinagtatakpan mo, itinatago mo sa batas ang isang tao na merong warrant of arrest. Galing man sa international court yan o local court, basta merong court order, yan ay base sa batas. Okay? Muli kong ipapalaala, dahil laging merong debate. Ano naman ang problema ni Bato? Wala namang court order galing sa local court. Yan po ay sinasabi ng ibang mga abogado na parang hindi na kailangan pag-usapan. Dahil ang international court ay may kapabilidad, may kakayanan, meron silang jurisdiction mag-issue ng warrant of arrest sa kahit sino na merong reklamo, iniimbestigahan at posibleng may kinalaman. Lalo na ho sa crimes against humanity. Mabigat po yung pananagutan. Ang crimes o crime against humanity, yan po ay habang buhay na pagkakakulong pag napatunayan. Hindi biro. Actually, pagka humirong warrant of arrest galing sa ICC, kahit saang bansa, magtago ang isang taong may warrant of arrest, pwedeng hulihin at pwedeng isalang sa trial. Yan po yung kapangyarihan nila. Yung sinasabing dapat meron mo ng Philippine court ang mag-issue ng arrest warrant, yan ay depensa lang nila. Pero ang sinasabi ng mga eksperto sa batas, mga professor, law professor, hindi kailangan yun. Okay? So yan ay nagiging depensa na lang ng kampo ni Bato de la Rosa dahil kasi wala namang silang ibang depensa. Wala silang argumento sa issue ng arrest order galing sa ICC.
Kaya nga, inuulit ko, nabanggit ko na sa nakaraang video, ang diniklara ng ICC, wanted na si Senador Bato de la Rosa sa ICC. So pag sinabing wanted, yan ay merong red notice na sa Interpol, sa buong mundo. Kaya kung lumabas man ng bansa o nasa sa Pilipinas si Bato, pwede na siyang hulihin anytime. Kasi merong red notice na at yan po ay tinuring ng pugante ng ICC. Masakit yan dahil siya ay senador, naiintindihan natin. Pero huwag po nating kalimutan, mga kaibigan, nangyayari ito dahil mga Pilipino ang nag-file ng kaso before ICC. Hindi Philippine government, hindi kung sino lang. Mga di umano'y biktima ng karapatang pantao, Operation Tokang Double Barrel Campaign during Duterte administration at Senador Bato de la Rosa bilang Director General ng PNP. At dun po sa kaso na sinasabi ng ICC, hindi lang doon sa pagiging PNP chief. Nung siya pa lang ay nasa Davao, na opisyal ng PNP, di umano may mga paglabag na rin sa karapatang pantao sa Davao Region, Davao City. Pero lumala, umano, lalo na hunong national na, Director General na ng PNP, ni Duterte, ng Duterte administration. Yun po yun eh. So huwag kayong magagalit, hindi ho, kung inyong naintindihan, ito ay totoong nangyari na akin lang ho pinapaalala yung mga naging basihan. Hindi political harassment dahil ang ICC wala namang pakialam sa political issue sa Pilipinas. Ang kanilang pakikialam at meron silang jurisdiction ay sa crimes against humanity kay dating Pangulong Duterte, co-accused nito dahil na-justify ng mga prosecutor base sa mga complainant na merong posible na nilabag ng mga batas sa karapatang pantao. Yun po yun. Okay? Kaya yung mga local issue rito, local court na kanilang depensa, iyan ho ay hindi pwedeng i-apply. Kasi yung palang mga kaso sa Pilipinas o court order sa Pilipinas, pwede lang i-hold ng senador, ng mga senador kung senador ang katulad ni Bato, ay kung ang penalty o kaparusahan ay 6 na taon lang. Pag napatunayan sa kanyang kaso, pwedeng bigyan ng custody, pangalagaan ng Senado. Pero pag habang buhay, crimes against humanity, ang kaso hindi nasakop ng Senado na i-custody nila ang kanilang kasamahan. Although ayaw paniwalaan niya ni Senador Cayetano at ng ibang kaalyado nila, expected natin yon kasi nga pinagtatanggol nila. Pero marami ng eksperto sa batas, retired justice ng Supreme Court, dean ng College of Law, law professor, mga private lawyer, yan ang kanilang sinasabi. Walang kapangyarihan ng Senadong pangalagaan si Bato at proteksyonan dahil sa crimes against humanity na kaso, mabigat ang kaparusahan niya yan. Please like and share, subscribe and follow. Issue lang, opinion lang, walang personalan.